Magandang umaga kay Ma'am Christine Codilla, nag-avail at nag-order ng sewing machine dito sa aming store sa TikTok shop sa Mato Sewing Machine. So ma'am, ito po ma'am yung ating transformer, tapos yung wire po natin na black dito po natin isasaksak ma'am, kasi hindi po pwede na idirekta niyo po siya. At itong wire ng ating sewing machine is isasaksak natin sa direkta, wag po yung wire natin na kulay black ma'am. Okay? Sa ngayon, gagawin po natin to ng full demo tutorial para mas maintindihan nyo po at maunawaan nyo po yung paggamit dito at paano po siya i-operate ma'am. So okay po ma'am, isasaksak ko na po itong wire natin doon sa outlet natin itong kulay white ma'am. So ma'am, panoorin nyo po ito ma'am kasi makakatulong po sa inyo. Ito po yung refilling thread natin ma'am. Once na gusto po natin magpundo ng sinulid sa ating sewing machine, tatali po natin dyan, then itutulak po natin dito ma'am. Okay, then pipindutin po natin ito ma'am para tumakbo po yung sewing machine natin. So ayan po siya ma'am, on natin ito, ayan. So ayan po siya ma'am. Okay, so nasa sayo po kung gaano po kadami yung ilulod nyong sinulid dito sa ating sewing machine. Hindi po yan basta-basta mo siya anuin ma'am. Ang pinaka-importante, mapuno nyo po yung sinulid natin ma'am, at kontento na po tayo sa ating trading system na sinulid sa may bobbing. Okay po ma'am, so ayan po siya. Any concern po dito ma'am, huwag nyo po kalimutan mag-message sa akin ma'am, at i-subscribe nyo po yung YouTube channel natin na Mato Panumpang, kasi doon po natin i-upload yung full video nitong sewing machine natin ma'am. Okay, so ayan po siya. Then pagkatapos po niyan ma'am, ilalagay po natin dito ma'am sa may holder natin, kasi may indicator naman po yung bobbing thread natin at saka yung paglalagay ng sinulid sa taas papunta sa karayom. So ayan po siya ma'am, ayan, ganyan lang po siya, may indicator papunta po doon. Then ito po yung lagayan natin ng sinulid ma'am sa itaas, ayan po siya. Okay, so ito yung kunin natin, ayan, then ilalagay po natin dito. Then pagkatapos po niyan ma'am, papasok natin doon sa likod. Okay, doon sa may bilog doon sa kabandang kaliwa, sa ilalim po siya. Din ipapasok natin dito ng sagad, itaas natin yung pressure foot, din hilay natin yung kaliwang kamay natin para masikip po at hindi po magbuhol yung tahi natin sa ilalim. Din ganyan lang po siya, may number 1, 2, 3, then 4, then 5. Ayan po siya, diretso na po siya doon ma'am. Okay, tapos butas na po ng karayom natin yan ipapasok ma'am, para matestingan natin yung ating makina. So yan po ma'am, ipapasok ko na po siya sa butas ng karayom. Pagkatapos po natin ipasok, ikutin nyo po itong malaking bilog banda sa kanan para makain niya po yung sinulid doon sa may bobbing. So ayan po siya ma'am, yung kaliwang kamay ko, alalayan nyo lang po yung panunod. Ayan, okay. Tapos ayan po siya, lumabas po silang dalawa, din ipapasok natin sa likod at ilalagay natin yung takip ng ating sewing machine, at tayo naman po ay maglalagay ng tela like maong para matesting natin sa maong at iba't ibang klaseng tela po ma'am. Okay po ma'am, so nandito po yung kitaan ng ating selection, din dito po yung ikutan niya, yung malit na bilog po dito. Then pang cotton po yung susubukan natin ma'am. So ayan po siya ma'am, then re-reverse po natin, atras abante, ayan. Okay po. So i-check natin kung gaano kaganda yung tahi niya sa ilalim po ma'am. So ma'am, ito na po siya ma'am, napaka-solid po siya at napakaganda po ma'am. Basta pag maglalagay po kayo ng sinulid ma'am, kailangan po maipit po dito sa loob, kasi may po dyan ma'am, may parang salapi po dyan na tigpipiso na kailangan po yung sinulid natin maipit niya. Pag alanganin po nakapatong po siya, maaaring magbuhol po yung tahi natin ma'am. Then subukan natin yung pangmaong niya. So ayan, then nalagay natin sa medium speed. Ito po yung kontrolado natin sa tahi, kung gusto nating mabilis or mabagal po ma'am. Okay, so ayan po siya ma'am, ang ganda po ng tahi niya sa pang makapal at pang maong. Then yung sigsag naman po niya, katulad po na sinabi ko, pang manipis yung 4, pang cotton yung 5, then pang maong yung 6. So dito ko po siya ilalagay sa number 5 para makita po natin yung differences niya dun sa maong at pang cotton. Okay, so pang maong naman po yung number 6, then pang garteres naman po yung mga iba't ibang tela at yung button holder. So ito na po siya ma'am, ayan. Okay, so ma'am, ito na po ma'am yung dalawang klaseng stitches ng ating sewing machine, pang cotton at saka pang maong. Din gagawin po natin yung pang garterize po niya na 8, 9,
10. Okay, so 8, 9, 10 tayo. Number 8 para po sa malalapad na garterize. Okay po. Then number 9 para po sa mga bra. Ayan, yung number 10 para naman po sa mga panty na pangbabae po, ma'am. So ayan po silang tatlo. Yung tatlong klaseng para sa mga stretchable na tela natin, ma'am. Ayan po sila. Okay, so ito na po siya. Ayan, then i-check natin. So ito na po sila, ma'am, yung 9, then 10, then 11. Ay, 8, 9, 10. Okay, so number 13 stitches po niya is yung panggawa po ng button holder. So ipapaliwanag po natin sa iyo. Unang step po natin pag magbo-button holder po tayo is yung number 11, yung 2 and 4. Ayan po siya, ma'am. Okay, kailangan po yan. Ayan, then sunod naman po natin dyan yung number 11 para makita po natin siya. Ayan. Then isunod naman po natin, balik naman po to sa number 2 and 4. Then number 3 para po mag-reverse po siya at matapos niya po yung button holder natin. So ito na po siya, ma'am, yung ginawa niyang button holder na napakaganda. So ayan po siya, ma'am, at ihiwain na po siya, ma'am. So maraming salamat sa iyo, ma'am, sa pag-abel sa ating sewing machine. Dito lang po yan sa TikTok shop sa Mato Sewing Machine. At FB page natin, Mato Makina Panahi, at YouTube channel natin, Mato Panumpang. Thank you so much. God bless po, ma'am.